Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon, Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon, purihin, purihin ang kanyang Magsiawit kayo sa Panginoon, Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos na sa piling natin at si Jesucristo nga'y muling nabuhay upay pagkaloob sa atin ang lahat ng mga biyaya sa matuwid at naway tayo maging karapat-dapat sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nasa oktaba pa rin tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo upang lalo nating pagtibayin ang halaga at kahulugan ng mismong si Kristo na ipinahayag ng Diyos sa kanyang pagkabuhay at pagpapalaman din makakamit natin sapagkat anuman ang ating ginaganap salita at sa gawa ay mangyaring sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba. Makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mapagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagkadakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos sa kanyang paghatol, ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga lagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas,
Kayo lamang po ata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus ang taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang nangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ng kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang sila'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nahawikan nila. Kaya pala ganyan ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba ang salaysay ni San Lucas sa ating mabuting balita ngayon at ang layunin nito ay para yung mga mabuting balita na tinuhay natin sa loob ng oktaba ay mga iba't ibang mga pahayag, iba-ibang mga testimony tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ang lahat yan ay may kahulugan, may kahalagahan. Yan ang mga tinatanggap nila, yan ang balita, at yan ang pasalit-saling mga kwento sa mga tao para maniwala ang lahat na tunay ngang totoo nga na si Jesucristo nga ay muling nabuhay. Kaya marami pang kwento tayo makikita sa loob ng oktabang ito. Hindi lamang iyon, linggo-linggo ng pagdiriwang natin ng Easter season, ika nga hanggang sa pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Kristo hanggang sa Pentecostes, 50 araw mula nang muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo at ang napakaraming salaysay tungkol sa mga alagad, tungkol sa mananampalataya na talagang tinatanggap nila ng buong puso at kahulugan ang pahayag
Jesus is truly risen. Ano ang pahayag nitong dalawang alagad na ito na patungo sa nayon ng Emmaus at habang sila nag-uusap, naglalakad, 11 kilometrong layo din noon, di ba? Mahaba din mga salaysay, mahaba din mga kwentuhan habang naglalakad para hindi mo mapansin ang layo at ang pagod. Kaya nag-uusap-usap sila sa mga naganap na pangyayari na kailan lamang ay naganap sa bundok ng Golgotha dyan sa Jerusalem. Kaya hindi na namalayan, pero may kutob sila na may kasama silang dakilang tao na si Jesus pala iyon hanggang sa paghati-hati ng tinapay, doon lamang nila nalaman upang sabihin, kaya naman pala nung taba tayo naglalakad, ay may kutob ako, may damdamin ako, itong kasama natin ito ay hindi iba sa atin. Kaya ito ngayon ang kanilang mga kwentuhan tungkol sa mga ganap na pangyayari at sinisi pa yung taong sumama sa kanya, si Jesus pala yun, nasasabi ang ikaw lang yata ang hindi taga Jerusalem nang hindi nakababatid sa mga pangyayari, na ibig sabihin ang mga pangyayari pala ay kalat na isang dakilang tao na bayubay sa krus, pinarusahan at mag-iintay na lamang sa kanyang muling pagkabuhay. At naganap na nga at marami ngayon ang nagpapahayag, nagpapaliwanag at nagiging saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Una natin pagdinilayan, naganap na nga may 2,000 taon na nakalilipas. Merong paglalakbay sa daigdig na ito. At ang paglalakbay natin sapagkat may buhay na pinagkaloob sa bawat ang buhay na ito isang uri ng paglalakbay at kapiling natin si Jesus. Dito nanggaling yon sa mabuting balita. Kapiling natin si Jesus sa paglalakbay natin na minsan lang tayo maglalakbay sa daigdig na ito. Mula nung tayo ay hinubog ng Diyos at binigyan ng Espiritu ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Tayo maglalakbay sa daigdig na ito minsan lamang. Pero marami tayong pinupuntahan, marami tayong gustong mapuntahan ng mga lugar. Pwede tayong mag-tourist bilang tayo ay pupunta sa iba't ibang mga lugar. Uri din ang bang mapaglalakbay na yan na ating binibigyan ng daan. Pwede tayong maglakbay, sasabihin natin mula na tayo ay musmus na bata pa, okay, naglakbay tayo nung tayo may edad na, naglalakbay tayo hanggang sa buong pagtanda na natin. Marami ang mga bagay na bibigyan natin. Pero isa lamang ang pinibigay sa mabuting balita. Anong mong paglalakbay? Meron ka, huwag mong iaalis, kapiling mo ang Diyos sa ganitong mga bagay. Kaya mayroong makahulugang itinatangi ito sa buhay, mayroong ipinapayo ito, mayroong tong kahilingan na maging mapayapa na ang aking paglalakbay. Saan man ako pumunta, saan man dalhin ako ng aking mga paa, upang sabihin, kasama ko ang Diyos at hindi niya ako pababayaan sa paglalakbay na ito. Ano pa, sa bawat paglalakbay na ito ay merong itinatangi tayo na talagang ito ang nilalaman ng ating buong pagkatao. Take note, ang nilalaman ng ating pananampalataya sa mga gawaing may kaugnayan dito. Tulad ng pagdiriwang ng mga sakramento na itinatag ng ating Pinasokristo at ang pangunahin dito ay ang pagdiriwang ng banal na misa. Na ito rin binabanggit sa ating mabuting balita sa bandang huli. Ito rin ating magiging kalawang pagnilay-nilay. Upang makita natin na si Kristo ngay muling nabuhay, may pinapahayag ito sa pagsasalo-salo ng tinapay, sa pagdiriwang ng banal na misa, ang sakramentong itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ibig sabihin, napakahalaga nitong bagay na ito sa ating buhay paglalakbay. Napakaganda nitong mga bagay na ito na ating pinagsasaluhan, nagkakaisa tayo sa panalangin at nagkakaisa tayo sa mga gawaing ito sapagkat ang paglalakbay
ay pinahayag nga ni Kristo upang makapiling natin siya ng lubusan sa daigdig na ito para tumulong sa atin, pumatnubay sa atin, magpatawad sa atin, at tumak tayo sa kadalisayan ng ating buhay pananampalataya, o tumahak tayo sa pagpapala ng buhay na pinagkakalob sa atin ng Poong May Kapal. Heto ngayon ang malaking katanungan para sa atin. Ano tasatensya mo na ang paglalakbay nito, nakapiling natin ang Diyos, may halaga at kahulugan ba ito sa bawat transaksyon ng ating buhay? Na ibig sabihin, marami nakaaaliw sa daigdig na ibinibigay na hanggang sa kasalukuyan. Naapektuhan tayo sa takbo ng makamundo na kadalasan sa bandang huli mayroong pagsisisi sapagkat ang mundong ating ginagalawan at tinatangkilik ay mas gawing masama at hindi karapat-dapat. Kaya mabagay na tayo natututo, na tayo'y nakababatid kaagad sapagkat may pagtulong ang Diyos. Ang paglalakbay natin ay may kabutihan at kabanalan, ika nga, at upang ang sustansya na ibinibigay sa atin ng Diyos ay pagpapala para sa ating ding kapakanan, sa ating ding pagbibigay halaga sa buhay pagtahak sa daigdig na ito. Ikalawa, pwede tayong magtanong, gaano ba ang mabigat na timbang sa panig ng pananampalataya na ito ang mahalaga nating hindi maiaalis kailanman, na talagang ito ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa pagtahak sa mundong nag-aakit sa atin sa mga gawaing masama. Ibig sabihin, hindi tayo agad na i-impluensya na binibigay sa atin ng kasamaan kung hindi pawang kabutihan. Sa paglalakbay ng dalawang alagad na ito, nung sila'y humimpil at niyayang ating Jesucristo para maghapunan, kumain, at ito na nga ang tinapay na kanilang pinagsaluhan, doon nabubuksan ang kanilang isipan sa lalong mahalagang buhay pananampalataya na doon nila ikinukwento. Kaya naman pala, kasama namin si Kristo na habang kami ang naglalakad at kami na humimpil at kami nagsama-sama sa pagdulog sa hapag, lalo naming nakita si Jesus. Kaya may pagbabalita, bumalik uli sila sa Jerusalem na naroon ang mga alagad, ay kinuwento nila ang kanilang paglalakbay na mayroong kagandahan, kalooban ng Diyos sa piling nila na dumako, mga kasama nila sa kanilang paglalakbay at sa kanilang hapagkainan. Upang sabihin, sa paglalakbay lang na ito, nakukwento tayo, nababatid natin ang lahat ng mga nagaganap ng pangyayari. Pero dumarating ang mga pagkakataon na may higit na sustansya ang pagiging kapiling natin sa ang Panginoon ng Diyos para ito magbibigay kalakasan sa atin, hindi tayo madawit sa ibinibigay na makasanglibutang ito. Ito ang pinapanalangin natin. Ito tayo ngayon sa pagdiriwang na banal na misa. Huwag sana tayo madawit sa ibinibigay ng makasanglibutan, kundi may palagian tayong lakas upang pigilin nating sarili para hindi tayo madawit dito, kung hindi lalo nating pagtibayin ang halaga at kahulugan nitong ating pananampalataya. Ito ang kahulugan para sa atin, tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Halina mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang mga pagpapala na ipagkakalob sa atin at buong paninindigan sapagkat mayroong kahulugan at kahalagahan ang pagtanggap natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng pamalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagilingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya dito sa mabuting balita, lalo natin nakikita ang halaga at kahulugan na kapiling natin si Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Kapiling natin ang Diyos upang sa paglakbay na ito ay tunay na maging kahali-halina at upang hindi tayo madawit sa binibigay na makasanglibutang ito. Ang higit sa sustansya na ipinagkakalob sa atin, higit na kaalaman sa kahalagahan at kahulugan nito upang tumulong sa atin sa tuwina at maging daan para sa ating kaligtasan. Kaya na itong aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito, ngayong aming pinapahayag sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanglibutan sa kasihan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanglibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo.
Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyo pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis na aming Santo Papas, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Kapiling natin si Jesus sa paglalakbay na ito at upang lalong mapabuti ang pagtahak natin sa kadalisayan na kanyang pag-ibig at pagkalinga. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso-Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ating Pinaso-Kristo muling nabuhay, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita,
Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hostia, quecelipat dis ostium, bella premut hostilia, darogur per auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam si ne termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilay isang bahayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Antum ergo sacramentum veneremur cernui et anti documentum novocedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti amor troque comparsi laudatio
Amen. Amen. Anum Dei cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan,
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.